Lumitaw ang isang halimaw sa city at nagsimulang gumawa ng kalituhan habang tinatalo niya ang Lightning Max at Smileman. Sinabi ng isang reporter kung ano ang nangyari at pagkatapos ay biglang naputol ang ulat at isang kalbong lalaki na nagngangalang Saitama ay nagpasyang umalis. Habang papatayin ng halimaw ang isang batang babae, isang papasok na Saitama ang dumating at iniligtas siya. Ipinakilala ng halimaw ang sarili bilang vaccine man at sinasabing umiral siya upang lipulin ang sangkatauhan dahil sa kanilang polusyon sa Earth. Pagkatapos ay binago ng vaccine man ang kanyang sarili sa isang higanteng monstrosity at sinisira siya ni Saitama sa isang suntok. Matapos mapatay ng isang suntok ang halimaw, napasigaw si Saitama sa pagkadismaya. Sa isang flashback 3 taon bago siya naging isang bayani, na nagpapakita ng isang walang trabahong pakikipagtagpo ni Saitama kay Crablonta, isang lalaking nagkaroon ng mga tampok na parang alimango pagkatapos kumain ng labis na alimango. Iniligtas siya ng halimaw, ipinaliwanag nito na hinahanap niya ang isang batang lalaki na may malaking baba. Kaagad na nakatagpo ni Saitama ang bata, na ipinakitang gumuhit ng mga utong kay Crablonte gamit ang isang permanenteng marker habang siya ay natutulog. Nang mahanap sila ni Crablonta, nagpa siya si Saitama na protektahan ang bata, at pinatay ang halimaw sa pamamagitan ng pagtanggal ng talukap ng mata nito gamit ang kanyang kurbata. Habang inaalala ng kasalukuyang Saitama ang mga kaganapan habang namimili, isang napakalaking tao ang sumalakay sa lungsod. Ang lalaki ay resulta ng isang pang-eksperimentong steroid na tinatawag na biceps brachii king, na binuo ng kanyang nakatatandang kapatid na siyentista. Nagsimula ang dalawa upang sakupin ang mundo, para lamang maobserbahan ng nakatatandang kapatid, sa pagkabigla, na si Saitama ay nakasakay sa kabilang balikat ng kanyang kapatid. Inutusan niya ang higanti na patayin ang lalaki sa kanyang balikat, na aksidenteng naging sanhi ng kanyang sariling kamatayan. Inatake ng galit na nakababatang kapatid na lalaki si Saitama, tila natalo siya, at nagdalamhati sa katotohanan sa kabila ng pagiging pinakamalakas na tao sa buhay. Asa si Saitama, na umuusbong na hindi nasaktan, ay nagkomento na ang ganap na kapangyarihan ay nakakabagot at natalo ang higanti. Habang dinidiligan ni Saitama ang kanyang cactus, inanunsyo ng TV na ang kamakailang napakalaking kayag ng lamok ay patungo sa Z-City, kung saan siya nakatira. Sinusubukan niyang pumatay ng lamok ngunit nabigo sa bawat pagkakataon. Sa abandonadong lungsod, ang isang magnanakaw na sinasamantala ang sitwasyon, ay naubos ang kanyang dugo ng mga lamok, na kinokontrol ng Mosquito Girl. Nakikipag-away siya kay Genos, na bilang isang cyborg ay hindi apektado ng kayag. Pagkatapos ay nagpapalakas sa pamamagitan ng pag-ubos ng dugo na natipon ng kanyang kayag mula sa mga hayop. Mabilis na pinaglalaroan ng Mosquito Girl si Genos, ngunit napatay siya ni Saitama sa isang sampal. Sa pagkamangha, hiniling ni Genos kay Saitama na maging kanyang alagad, kung saan siya ay sumunod. Lumilitaw si Genos sa pintuan ni Saitama makalipas ang ilang araw na labis na ikinainis niya. Ipinaliwanag niya ang kanyang sitwasyon at ang kanyang kasaysayan sa pagitan niya at ng Mad Cyborg sa isang mahabang monologo na ikinadismaya ni Saitama. Sa ibang lugar, sinusuri ng isang lalaki sa isang lihim na pasilidad ang pagkatalo ni Mosquito Girl at nagpasyang hulihin si Saitama para sa kanyang mga eksperimento. Bumalik sa apartment ni Saitama, ang pag-uusap ni Saitama at Genos ay naputol ng messenger ng House of Evolution, na agad na nawasak. Pagkatapos ay nakulong si Saitama sa ilalim ng lupa habang ang Genos ay humaharap sa armored gorilla, isa pang cyborg. Bagamat nakatakas si Saitama, mabilis niyang natalo ang kanyang dalawang kalaban at pagkatapos ay tinanong ang unang cyborg, na natarante ng mapagtanto niyang nawasak na ang natitirang bahagi ng kanyang koponan. Inilalarawan ng pagsasalaysay ang kwento ni Dr. Genos, isang napakatalino na batang siyentipiko na may mga ideya ng artipisyal na pag-unlad ng sangkatauhan na naging disillusioned sa mundo. Sa kalaunan ay natuklasan ang sikreto sa immortalidad at lumikha ng maraming clone ng kanyang sarili. Pinutol ni Saitama ang pagsasalaysay sa kanyang kawalan ng pasensya at ipinaliwanag ni Armored Gorilla na interesado si Dr. Genos sa konstitusyon ni Saitama. Nakuha ni Saitama ang maling ideya, sa paniniwalang ang scientist ay homosexual hanggang sa ipaliwanag ni Genos na gusto ng Genos si Saitama para sa kanyang mga eksperimento. Nagpa siya ang cyborg at Saitama na umatake kaagad, dahil ang araw ng diskwento sa tindahan ay sa susunod na araw. Bago sila umalis, tinanong ni Genos si Armored Gorilla tungkol sa anumang mga cyborg na aktibo 4 na taon na ang nakakaraan na Samira sa anumang mga bayan, na itinatanggi ng Armored Gorilla. Bilang paghahanda sa pagdating ni Saitama,
Ang House of Evolution ay naglalagay ng mga bitag sa kanilang pasilidad at atubiling nagpasya na palayain ang Carnage Kabuto. Sa sandaling dumating sila, sinisira ng Genos ang pasilidad sa itaas ng lupa gamit ang isang putok bago tumungo sa ilalim ng lupa. Ang pinakawalan na Carnage Kabuto ay nakikipaglaban kay Genos, na walang pinsala sa proseso, pagkatapos ay humarap si Carnage Kabuto laban kay Saitama, ngunit umatras nang makita niya kung gaano talaga kalakas si Saitama. Pagkatapos ay ibinunyag ni Saitama sa silid ang kanyang medyo pang-araw-araw na rehimeng pagsasanay na 100 push-up, 100 sit-up, 100 squats at 10 kilometro ng pagtakbo, na labis na hindi naniniwala kay Genos. Tinalo ni Saitama ang Carnage Kabuto. Inilabas ni Carnage Kabuto ang kanyang Carnage mode at mukhang tinatalo niya pabalik si Saitama, ngunit nangyari na nabigla lang si Saitama sa pagkaunawa na ang araw ng diskwento sa tindahan ay sa araw na iyon sa halip na sa susunod at madali niyang natalo si Carnage Kabuto. At umalis kaagad kasama si Genos para mahuli. Ang isang lalaking nagngangalang Hammerhead ay gustong gumawa ng utopia ng sobrang trabaho at kulang ang bayad na modelo ng modernong lipunan, gayunpaman, walang pumapansin sa kanya sa kalye, habang nag-aanunsyo siya ng mga plano laban sa mayamang si Zeniro, na nagmamay-ari ng kalapit na apartment building. Nagulat si Saitama matapos marinig ang balita sa ibang lugar. Si Saitama ay lumilitaw na nagkakaroon ng bangungot tungkol sa paglalaro ng bato, papel, gunting sa isang taong may booger sa kanilang daliri. Bigla siyang nagalit nang malaman na ginawa ito ni Hammerhead kaya delikado ang pagkakaroon ng kalbo ng ulo. Tumakbo siya palabas para tapusin ito. Samantala, kumukuha si Zeniro ng sarili niyang bodyguard para protektahan siya laban sa mga galaw ni Hammerhead at ng kanyang gang. Ang kanyang bodyguard ay pinangalanang Speed o Sound Sonic. Hinarap niya ang kalbo na grupo patungo sa lungga ni Zeniro at binalaan sila na karaniwang walang nabubuhay pagkatapos humarap sa kanya sa isang away. Sa loob lamang ng ilang segundo, pinugutan ng ulo ni Sonic ang halos lahat ng grupong kalbo ng Hammerhead. Sa ibang lugar, si Saitama ay tinatawag na isang terorista para sa kanyang kalbo na ulo. Sa wakas, tanging ang Sonic at Hammerhead na lang ang natitira. Si Hammerhead ay namamahala upang makatakas sa kanyang buhay, ngunit pagkatapos ay tumakbo at nakita niya si Saitama sa kagubatan. Si Hammerhead ay naghahanda upang labanan siya sa pamamagitan ng pagpapalakas. Hinubad ni Saitama ang kanyang buong suit, tila nakikiramay sa kanya. Hubad na tumakbo si Hammerhead, pagkatapos ay nagpakita si Sonic at sinubukan siyang atikihin. Ngunit ipinaliwanag ni Saitama na hindi siya isa sa mga tagasunod ni Hammerhead. Bahagyang nakatayo si Sonic ngunit ngayong naharang na ni Saitama ang kanyang mga pag-atake, nararamdaman pa rin ni Sonic na kailangan niya itong talunin. Aksidenteng nasuntok siya ni Saitama sa itlog. Pagkatapos ay idineklara ni Sonic na magsasanay siya hanggang sa matalo siya, habang bahagya siyang tumayo mula sa isang suntok na iyon. Pagbalik sa bahay, sinabihan ni Saitama si Genos na iwanan siyang mag-isa dahil mayroon siyang malubhang problemang dapat lutasin. Ang problema ay, walang sino man ang may ideya kung sino si Saitama sa kabila ng lahat ng kanyang mga nagawa. Sinabihan siya ni Genos na mag-sign up sa opisyal na Hero Register online, magkasamang nagparehistro sina Saitama at Genos, at dapat kumuha ng hero test para maging opisyal na mga bayani. Sa wakas ay magiging mga rehistradong bayani sina Saitama at Genos, ngunit kailangan muna nilang pumasa sa pisikal at nakasulat na pagsusulit upang mapatunayan na karapat-dapat silang maging isang bayani. Madaling nalampasan ni Saitama ang pisikal na pagsusulit at sino mang kumuha nito, kahit na aces siya sa mga pisikal na pagsusulit, hindi niya ginagawa ng maayos sa nakasulat na bahagi. Naipasa ni Saitama ang pagsusulit sa pamamagitan lamang ng isang puntos at nabigyan ng ranggo na C, habang nakakuha ng perpektong marka si Genos at nabigyan ng ranggo na S. Sina Saitama at Genos lang ang nakalabas sa lahat ng mga aplikante na talagang nasa klase kung saan magtuturo si Snake sa klase. Nakalulungkot ang Class A teacher ay masyadong kumpiyansa sa kanyang kakayahan ngunit malinaw na mas malakas sina Genos at Saitama. Pagkatapos sa klase ang guro ay naiinis kay Saitama dahil sa hindi pagpansin at sinubukang turuan siya ng leksyon, para lamang mapahiya ang sarili. Nang maglaon sa araw na iyon, gusto ni Genos na makipag-spar kay Saitama dahil sa kanyang mga pinakabagong upgrade. Susuntukin na ni Saitama si Genos. Hindi pa rin naniniwala si Genos sa lihim na diskarte sa pagsasanay ni Saitama at iniisip na may iba pang sikreto na maaaring hindi alam ni Saitama mismo. Samantalang si Genos ay ibinibigay ang lahat sa spar habang si Saitama ay nanggugulo lang, wala talagang pakialam sa laban, kaya't hiniling niya kay Saitama na ibigay ang lahat. At kapag ginawa niya ang laban ay matatapos nang hindi man lang siya sinaktan ni Saitama.
Pagkatapos ay napagtanto ni Genos na si Saitama ay nasa ibang antas na kahit siya mismo ay hindi makapasa sa pamamagitan lamang ng pagsasanay. Pagkatapos ng pagsasanay ay bumisita sila sa isang udon shop kung saan nagkaroon sila ng paligsahan sa pagkain kung saan walang problema si Genos sa pagkumpleto habang si Saitama ay halos mawalan ng malay. Biglang dumating si Sweet Mask at hiniling na kausapin si Genos sa labas. Dumating ang Sweet Mask upang batiin si Genos at tinanggap siya sa koponan, na ikinagulat ni Genos. Si Saitama ay abala sa pagbabasa ng manga habang pinag-aaralan ni Genos ang kanyang hindi karaniwan na mga pamamaraan ng pagsasanay, na nag-sketch ng kanyang bawat galaw at kalokohan. Binanggit ni Cyborg ang kanyang pag-aalala sa kanyang kawalan ng aktibidad sa nakalipas na ilang araw na nagsasaad na dahil sa sobrang dami ng mga bayani ng C-Class, ang asosasyon ay kalaunan ay hinahampas ang mga hindi aktibo ng higit sa 1 linggo mula sa kanilang pagpapatala. Nagulat at natakot sa paghahayag na ito, nagpatrolya si Saitama bago magsimula ang huling araw, na naging hindi aktibo bilang isang bayani sa loob ng 6 na araw. Dahil sa pagpapatrolya sa loob ng 2 buong mapayapang araw, ang kaawa-awang bayani ay kinakabahan dahil ito na ang kanyang huling araw para maiwasang matanggal sa trabaho. Nang maglaon sa araw na iyon sa paligid ng lumang kapitbahayan ni Saitama, isang misteryosong nilalang ang nakitang umiikot sa paligid na nakakatakot sa ilang masa na nakatira sa tiwangwang na Z-City. Dahil sa pagkabalisa sa hindi pagpapadala, sinaway ni Tatsumaki ang assignment staff, na nagpadala na ng A-Class, Golden Ball at Spring Mustachia sa lugar. Sa Z-City ang 2 nabanggit na bayani ay abala sa pagpapatrolya sa mga lansangan at nagtataka tungkol sa isang tsismis na narinig nila tungkol sa isang medyo mapanganib na halimaw na nakatira sa nasabing lugar. Nang makaharap ang Combo Infinity, na nakarinig din ng mga tsismis tungkol sa isang makapangyarihang grupo ng mga halimaw sa lungsod, nakipag-ugnayan ang duo ng madali sa kanilang mga pagsisikap. Napagtantong hindi sila tugma, si Mustachio ay nag-dial para sa mga reinforcement bago siya mabilis na talunin. Nabalisa na ang kanyang pagsalungat ay napakahina na itinakda ni Combo na lumikha ng alingaungaw na una niyang narinig at ng kanyang mga kapwa halimaw. Bago ang isang insidente, abala ang mga siyentipiko at astronomer sa pag-aaral ng pattern ng paglipad ng meteorite katulad ng pagdaan nito sa Earth. Kapag nagbago ang takbo nito, lalabas ang isang mass warning system na isang malaking bulalakaw mula sa kalawakan ang malapit ng tumama sa Z-City. Habang nasa bahay, nag-uusap sina Genos at Saitama sa mga hero rankang kung saan ang isa ay tumalon mula sa pinakamababang 388th rank patungo sa 345th rank sa C-Class habang ang isa ay nananatili sa parehong posisyon ngunit nakakakuha ng mass popularity base. Sa sandaling iyon, ipapadala ang isang abiso sa lahat ng S-Class na bayani na available sa eksena upang maghanda ng kontraaktibong tugon sa pinakabagong banta. Ngunit ang iilan lang na matataas na bayani na lalabas ay sinabang at Genos na nagtakdang pigilan ito. Binanggit ni Bangkay Genos ang abiso para sa Meteor Evacuation Protocols at dapat na siyang umalis bago pa maging huli ang lahat. Paglukso sa rooftop upang harangin ang pagtatalaga ng epekto napansin ni Genos ang isang grupo ng mga sibilyan na nawalan na ng pag-asa na mabuhay at nawalan ng pag-asa. Naisip ni Genos na huli na para lumikas dahil ang bulalakaw ay wawasakin ng hindi mabilang na mga lungsod na kalapit nito. Ang kanyang resolution ay pinagtibay dahil ang cyborg hero ay nagsasaad din na ang kanyang guro ay nakatira din dito at na hindi niya basta-basta maaaring iwanan siya. Pagkatapos ay lalabas ang Metal Knight upang subukan ang isang bagong sandata laban sa Meteor ngunit hindi interesadong makipagtulungan sa isa pang bayani upang maiwasan ang krisis. Gayunpaman, nabigo ang kanyang arsenal na pigilan ang Meteor. Pagkatapos ay kumilos si Genos upang ilihis ang papasok na kalamidad sa kanyang sarili ngunit hindi napigilan hanggang sa dumating si Bang at alisin ang kanyang mga pagdududa. Sa huli matapos subukan at mabigang pigilan ang celestial body mula sa pagbagsak ito ay si Saitama ang sumisira nito sa huli ay dumurog nito sa isang suntok. Gayunpaman, ang epekto nito ay nakakalat sa mga fragment nito sa karamihan ng mga bahagi ng lungsod na nagiiwan sa marami sa mga mamamayan nito na wala ang karamihan sa kanilang mga tahanan at ari-arian. Kinabukasan, lumipat si Saitama upang malaman na tumaas ang ranggo ni Genos at laking gulat niya nang malaman na lumampas siya sa ika-300 hanggang ika-5 na ranggo pagkatapos ng insidente. Nagtataka kung ano ang ibig sabihin ng pagbaba sa antas ng pagraranggo. Tinanong ni Saitama si Julio tungkol sa kanila. Ang kanyang mag-aaral na nagsasabi na karamihan sa mga bayani ay sumusunod sa kanila kung kailan sila kikilos.
Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself